Ay, magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Meloya po. Alam nyo, ang pag-uusapan natin ngayon kung gaano kahina itong depensa ni Sara Duterte. Bakit ko sinabing mahina? Kasi kailangan pa nilang kubuha ng isang senator judge na medyo bio-bio sa katauhan ni Robin Padilla. Hindi ko alam kung sino ang nagturo dito kay Robin Padilla. Hindi ko lang alam kung magigets ninyo ang ibig kong sabihin dito o yung iba siguro nakagets na. Ang line of questioning dito ni Robin Padilla ay to destroy the credibility ng witness ng prosecution. Bakit ko sinabi yun? Ito, pag-usapan natin. Pakinggan natin ang line of questioning ni Robin Padilla. Beses na po kayo, no, sa NBI? Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Well, nung mula ako nung pumasok ako sa... Unang tanong dito ni Robin Padilla, ilang beses na po ba kayong na-promote? Irrelevant yan. Hindi yan relevant sa trabaho mo bilang isang senator judge. At ano ang connect ng promotion ng witness na ito doon sa pinagtatalunan natin na investigasyon? I smell something fishy. Tuloy natin. From Investigation 1 hanggang ngayon sa Regional Director, sir. Ilang beses po yun? Sa isang taon po, Sa isang taon. Isang taon po. Ilang beses po yan? Sa isang taon po. Bakit particular siya sa isang taon? Bago mapunta ng BARM itong witness na ito, itong si Jeremy Lotok. Bakit? Kasi 2024 po, nag-imbestiga itong si Lotok kay Sara Duterte. Ngayon, pinalalabas ni Robin Padilla ang kapalit ng investigasyon ni Lotok laban kay Vice Presidente ay ang promotion. Kaya nga ang tanong niya, ngayon isang taon po, ilang beses kayong na-promote sa loob ng isang taon? Mula, ito yung conclusion ko ito mula noong nag-imbestiga ka kay Sara Duterte. Bakit ko nasabi yan? Kasi wala naman kapunik-punik yung mga question niya dito kay Lotok sa kanyang trabaho bilang senator judge. Pakinggan pa natin. Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? bago po kayo napunta sa BARM. Bago ako napunta sa BARM, Regional Director po ako ng Mimaropa. Meron po, Yun yung ibig niya sabihin doon. Bago ka napunta ng BARM, ibig sabihin, nung nag-iimbestiga kasi itong si Lotok dito sa Metro Manila kay VP Sara Duterte, after no, napunta na siya ng BARM. Ngayon, na-promote. Kaya tinatanong niya ilang beses na-promote sa loob ng isang taon. Ipinalalabas niya rito dahil doon sa investigasyon na ginawa ni Lotok laban kay Sara Duterte, ang kabayaran nun ay promotion. Yun ang unang ginawa niya to destroy the credibility of the witness. Tuloy. po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Ayan. Sunod na tanong niya. 12 years ka na sa NBI. Meron po ba kayo na-encounter na kaso ninyo? Anong connect? Irrelevant, Your Honor. Objection, Your Honor. Bakit? Palagay mo na. May kaso. Guilty na ba? Hindi pa. So, ibig bang sabihin, giba na yung kredibilidad ng tao? Hindi totoo yun. Sa totoo lang sa akin, may nagkaso, bobong abogado. Bobong abogado ng DDS ang nagkaso sa akin at walang kakwenta-kwenta yung kinaso. Katunayan, abangan nyo na lang ang susunod na kabanata. Ngayon, ito, hindi porke may kaso, ay guilty ka na. So, irrelevant na naman yan. Irrelevant na naman yan, Robin Padilla. Bakit? Kung ang basihan natin yung kaso, ikaw ang bagsak ang kredibilidad, Robin Padilla. Dahil ikaw ay guilty. Convicted ka. Convicted criminal ka, Robin Padilla. Di ba? Pero, sinasabi ko ba na walang kredibilidad si Robin Padilla? Pero naman, kasi separate naman yun Magkaiba naman yun. Same thing din naman dito kay Atty. Lotok. Na halimbawa may kaso siya. Halimbawa, nag-research ka na rin lang, tatanga-tanga ka pa. Si Atty. Lotok po hanggang ngayon ay walang kaso. Meron bali-balita na sinampa ng kaso. Pero, ang tulad niya ang sinabi ni Atty. Lotok, wala pa siyang na-receive. Tuloy natin. Kayo po mismo, na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan. In fact, maging sa sinumang law enforcement agency. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Ayan may dala pa siya, nag-research siya Napakakapal po ng mukha ko, Napakakapal po ng hawak ko. Tuloy. Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan. Opo. Sasagutin ko Hindi po niyo pa yan. po nasagot magmula noong February 29. Kasi wala. Hindi pa nasagot. Bakit masyado kang interesado kung nasagot niya o hindi? Kaya nasagot niya o hindi, walang connect yan sa nagaganap na impeachment hearing. Tuloy! Wala pa akong official notice galing sa kung anong ahensya. Yes! Wala pang official notice. Tignan nyo nung ako nakasuhan, kasi wala akong na-receive na subpoena in-address sa ibang bahay. Nakita nyo kung gaano
kasalaula yung discarding ganon na i-address sa ibang bahay para hindi ka makasagot doon sa ikakaso. Anong nangyari? Pumasok! Pwede tuwan-tuwa sila ngayon. Kaya ang problema, ibinalik ng judge sa piskal. Bakit? Nakita ng judge na dinaya nyo si Melia Preax. Strong lang ang malakas. Kaya ibinalik din ng judge doon sa piskal. Ngayon, ganun din naman dito. Wala akong hawak ng kaso sa akin. Hindi ko nga alam kung ano-ano yung mga pinag-iimbento nilang kaso laban sa akin eh. Wala akong na-receive nun. So, kailangan ko yon para masagot ko ng maayos. Hindi pwede yung galing lang ko kani-kanino ha. Kasi ang sinasabi dito ni Atty. Lotok, may nagbigay sa kanya. Hindi po ino-honor yon. Kailangan yung galing mismo sa korte na ipinadala sa address mo. Yun na nangyari dito kay Atty. Lotok. Wala akong na-receive. Pero meron nang nagbigay sa akin. Pero hindi yun ang basihan kung paano siya sasagot sa ikinaso sa kanya. Hindi yung bigay ng kapitbahay. Kung hindi dapat, yung bigay ng korte. Tuloy! Is na po kayo no, sa NBI. Yes, sir. Ayun na nga, nakita na ninyo yung line of questioning ni Robin Padilla para i-discredit ang kredibilidad ng witness, which is hindi niya trabaho yan. Trabaho ng depensa yan. Ikaw bilang Senator Judge, alam namin Robin Padilla na bobo ka. Wala kang kakayahan bilang maging senador ng Pilipinas. Kung hindi, nandiyan ka lang para sa mga Duterte. Sabi mo nga, pag sinunog ka, mangangamoy Duterte ka eh. Try natin. So ayun lang mga kapatid, ingat po.